Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo ng panibagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ito. Sa kabila ng karangyaan ng buhay ni Celine, nakakaramdam siya ng lungkot at kakulangan. Siya ay isang tanyag na CEO. Anak siya ng congressman sa kanilang lungsod. At ang ina niya ay walang ibang inisip kundi ang makapasok ang ama nito sa Malacanang para sa presidential candidate. Sa ayaw at sa gusto mo, makikipagbalikan ka kay Philip, Celine. Ma, matagal na kaming hiwalay. Di ka man lang naawa sa akin. Niloko niya ako, ma. Hindi niya gagawin yon kung hindi ka naging pabayang asawa. Dinig na dinig ni Emilyong ingay sa labas ng opisina niya sa bahay nila. Hindi ito nakapagpigil at nagpagitna ito. Criselda, bihira na nga lang bumisita ang anak mo dito. Inaaway mo pa. Hindi ko siya aawayin kung naging mabuti siyang asawa kay Philip. Such a heartless woman. Buti nga't pinakasalan siya. All my life, ma. Wala akong ginawa kundi sumunod sa inyo. Please, ma. Tama na. Dahil sa'yo, nawala ng pagkakataon ng daddy mo na maging presidential candidate ng partido. Hanggang ngayon, ma, yan pa din. Kung tutuusin, labas ako dyan dahil anyak niyo ako. Napatigil si Celine sa binitawan niyang salita. Alam niyang kahit papano, masasaktan ng daddy niya. Kaya humingi ito ng dispensa sa daddy niya at umalis na lamang. I'm sorry, Dad. Di ko intensyon na sisihin kayo. Huwag mong isipin yun, anak. Sige na, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Huwag mo na akong isipin. I can manage everything. Mauna na po ako, Dad. May mga importanteng meetings pa po ako ngayong araw. Hindi man lang nito nilingon ang ina dahil sa sama ng loob niya sa mga sinabi nito. Pagkalabas niya sa pinto, umupo ito sa labas at bumuhos ang luha sa mga oras na yon. Sumakay ito agad sa kotse niya pagkatapos ilabas lahat ng hinanakit. Saan po tayo, ma'am? To the office, Manong. Pansin na pansin ang driver niya na meron na namang nangyari sa kanila. Miss Celine, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, Manong. Hindi na kasi talaga magbabagong mama ko. Nang dumating siya sa hotel, diretso ito sa opisina niya at ginawa ang paperworks at ginawang busy ang kanyang sarili. Maya-maya pa'y kumatok ang sekretary niya. Miss Celine, tuloy ba kayo bukas sa El Nido? Yes. Please book a ticket for 2. At yung private driver ba natin doon, na-contact mo na? Yes, ma'am. Na-inform ko na din yung owner ng lupa ng pagtatayuan ng hotel natin doon for our site viewing bukas. At kinabukasan, tumungo sila sa El Nido para sa kanilang transaction. Habang nasa biyahe si Celine, kitang-kita niya ang ganda ng lugar. Janice, tingnan mo. Ang ganda ng lugar. Siguro pwede tayo mag-hangout mamayang gabi after ng meeting. Ay, sorry ma'am. Pero siguro mas maganda na sa hotel lang tayo for your safety. Secretary John naman, wala namang nakakakilala sa akin dito. Sigurado safe ako. At baka nakakalimutan mong ako ang boss dito. At ako masusunod, di ba? O baka naman gusto mong mawalan ng trabaho. Hoy, Celine, baka nakakalimutan mo. Ako lang nag-iisa mong kaibigan ever since na maging CEO ka ng hotel. At saka, hoy, kahit anong gawin kong pasa ng resignation ko, di mo naman tinanggap. Kaya please, wag na matigas ang ulo. Nang dumating sila sa isang hotel sa El Nido, nagbihis ito tumayo sa balcony ng hotel na tinuluyan nila. Sana, kahit sandali lang, maramdaman ko ulit kung paano maging masaya. Yung tipong walang iniisip na problema. Samantala, isang binatang paikot-ikot sa resort na yon, si Rocco. Mahilig siyang kumuha ng mga litrato at aksidenteng nakuna niya ng litrato ang CEO. Namangha siya sa ganda ni Celine. Ang ganda naman niya. VIP kaya yun dito? Patuloy lamang siyang nag-ikot-ikot sa paligid ng hotel. Para siyang na-love at first sight kay Celine, kaya panay ang lingon nito habang naglalakad palayo. Umagaw pansin kay Rocco ang pagtanaw nito sa malayo.
Ang lalim naman ng iniisip niya. Para bang sobrang bigat ng nararamdaman niya. Baka sa mukha ni Celine na parang ang daming kulang sa buhay niya, kaya ang view ng tinutuluyan nilang hotel ay parang nakaramdam siya ng katahimikan. Maya-maya pa'y tumunog ang telepono nito. Miss Celine, nandito na po yung owner ng lupa. Ready na po kayo for the meeting? Sige, pababa na ako. I'll be there in a few minutes. Habang ang CEO ay nakikipag-usap sa owner ng lupa na pagtatayuan ng bagong hotel, tila hindi ito mapakali. Parang may ibang bagay na nagpapadistract sa kanya. Miss Celine, okay lang ba kayo? Kanina ka pa nakatanong sa malayo. Sorry Mr. Ramon. Madami lang siguro akong iniisip. It's okay, no worries. Alam ko naman na busy ka talagang tao. Pero huwag ka mag-alala. I will make sure na magiging successful ang project natin. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, napansin ni Celine ang napakagandang sunset ng lugar. May kakaibang naramdaman ng CEO sa nakita niya. Para siyang nakaramdam ng tiwasay na isip. Ang ganda ng lugar na to, kakaibang sunset. Miss Celine, itong lugar na to, marami nang nagkatuluyan simula nang mapanood nila ang sunset. Marami na ditong nag-propose. At dito ko din natagpuan ang aking asawa. Napangiti si Celine sa naikwento sa kanya ni Mr. Ramon. Pagkatapos nila mag-meeting, ay tinamad siyang lumabas at pinili na lamang na magstay sa hotel. Habang naglalakad pabalik, kinausap siya ni Janice. Boss, kapansin-pansin ang pagkabalisa mo ngayon. Sinong naaalala mo sa sunset? Loka ka talaga. Ang ganda lang talaga ng sunset, Janice. Baka naman ay naaalala lang ex? O baka naman madaming pogi lang dito sa El Nido? Ikaw ba'y titigil o hahampasin kita? Ito naman, di na mabiro. So, anong plano mo? Tapos na tayo sa meeting with Mr. Ramon. Anong plano? Gusto mo bang maglibot-libot? No, nawala na ako ng gana. Diretso na ako sa kwarto. Ikaw, kung gusto mong maglakad-lakad, then go. Just make sure na masarap ang breakfast tomorrow kasi di na ako magdi-dinner. Bumalik si Celine sa kwarto niya sa hotel. Nilagay ang headset sa tenga at nakinig ng musika. Lumipas ang oras ay nabagot ito at naisipang lumabas, kaya tinawagan ng sekretarya niya. Janice, nasan ka? Bakit Miss Celine? May kailangan po ba kayo? Tara, labas tayo. Celine naman, sabi mo di ka lalabas. Ano ba naman yung boss? Nag-i-enjoy na ako dito oh. Kahit ngayon lang boss, please. Okay, sige na nga. Well, enjoy. Bye. Walang kaalam-alam si Janice sa umalis ang hotel ang boss niya. Sumakay ito sa isang public transpo sa El Nido. Nakarating ang CEO sa isang tourist spot kung saan maraming tao. Maya-maya pa'y napagod siya at umupo sa gilid ng park ng lugar na yon. Pare, parang isang turista yun ah. Oo nga pare, parang ang daming laman ng bag. Walang kamalay-malay si Celine, may dalawang tao na may masamang balak sa kanya at hinablot ng dalawa ang bag nito sabay takbo ng mabilis. Hey! May bag! Tulungan niyo ako! Sigaw ng dalaga. Pero dahil busy ang tao sa paligid ay walang nakapansin nito. Lahat ng ATM, cash at cellphone niya ay nasa bag na yon. Kaya para siyang isang bata na nawawala noong mga oras na yon. Paano na ako nito? Paano ko matatawagan si Janice? Nakaramdam ng pagkahilo ang CEO. Patumba na sana ito at may biglang sumalo sa kanya na binata. Yun ay si Rocco. Oops, ma'am. Okay lang ba kayo? Nahihilo ko. Tulungan mo ko. Nawala ng malay ang CEO at dinala ito ng binata sa isang upuan at isinandal sa kanyang dibdib. Mahimbing na nakatulog si Celine. Ilang oras pang nakalipas ay nagkamalay na ito. Ma'am, kumusta na po ang pakiramdam mo? Tanong ng binata sa kalagayan niya. Gulat na gulat siya sa nakita niya. Isang binata at nakasandal pa siya sa dibdib nito. Sino ka? At ano ginagawa ko dito?
kasama ka. Ma'am, pasensya na. Pero wala po akong masamang balak sa inyo. Walang masamang balak? Anong ibig sabihin nito? Ma'am, nahilo po kayo kanina. Nakalimutan nyo ba? Hindi ko po kayang iwan kayo ng gano'n na lang. Nahilo? Pasensya na. May snatcher kasi kanina. Nakuha lahat ng personal belongings ko. Kasama ng cellphone at pera. Ganun po ba? Sandali lang, ma'am. Umalis ang binata at pumunta sa isang convenience store na malapit sa kanila. Ma'am, ito po ang tubig. Uminom muna kayo para makapag-relax. Maraming salamat. Dito ka ba nakatira? Hindi, ma'am. Tulad nyo, nagbabakasyon lang din ako dito. I'm not here for vacation. May business meeting lang ako dito. Pero bakit pala kayo napadpad dito? Wala. Gusto ko lang sana maglibot. Kaso yun nga, nanakawan ako. Kanina pa tayo nag-uusap, hindi pa ako nagpapakilala. Ako nga pala, ma'am, si Rocco. Oo nga. At kanina mo pa ako tinatawag na ma'am. Masyado mo naman akong ginagalang. By the way, you can call me Celine. Nice to meet you, miss. Celine. Habang nagpapalitan ng pangalan, nakangiti ang dalawa. Hindi halata kay Rocco na ang kausap niya ay isang tanyag na CEO at mas matanda pa sa kanya. Mas lalong lumalim ang gabi at pareho silang tila nawawala na sa realidad. Nabaon sa kanilang masayang kwentuhan. Rocco, may tanong sana ako. May pera ka ba dyan? Mababayaran kita pagbalik ko sa hotel. Nagugutom na ako. Kaso wala akong natirang cash ngayon. Nasa bag ko lahat. Sandaling natigilan si Rocco at natawa na lamang ito sa tanong ng CEO sa kanya. Wala ako masyadong dala. Pero meron ako dito, pocket money. Sobra naman to kaya pwede natin tong gamitin. Natatawang sagot ng binata. Pocket money? Meron palang ganun? Nakakapagtaka. Di mo alam ang pocket money? Pabirong sabi niya sa CEO. Never pa kasi ako nag-travel na may ganyan. Tulad namin na mahirap lang. Kapag nagta-travel kami, pocket money lang sapat na. Alam mo ba, miss? Celine. Ilang taon kong pinag-ipunan ng trip ko sa El Nido. Kaya sobrang mahalaga to sa akin. Kahit ano pa yan. Pocket money man o ano pa. Basta kahit ano okay na. Tara na, gutom na ako. Natatawang sagot ng CEO kay Rocco. Naglakad-lakad sila upang maghanap ng makakainan. Habang naglalakad, nagkaroon ng pagkakataon si Celine na magpasalamat sa binata. Thank you, Rocco Ngayon lang tayo nagkakilala pero tinulungan mo ako. Ganyan talaga kaming mga magagandang lalaki. Ma'am, Celine. Kahit wala kami masyadong pera, mas pinipili namin na maging matulungin. Nagbibirong bigkas ng binata sa kanya. Lakas naman ng self-confidence mo, natatawang sagot ni Celine. Habang nagpapalitan ng biruan, lalong gumagaan ang pakiramdam ng dalawa. Nararamdaman ng CEO na may kakaibang connection siya kay Rocco at hindi niya maiwasang ngumiti sa pagiging totoo at simple ng binata. Nakakuha sila ng restaurant na pwedeng makainan. Masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Makalipas ang ilang oras, ipinasyal ng binatilyo si Celine. Habang naglalakad sila, naisipan ng CEO na bumili ng maiinom na alak. Alam mo, sa dami ng stress sa buhay, minsan kailangan natin ng ganitong simpleng oras para makapagpahinga. Nakangiti ang binata habang naglalakad sa tabi ng dagat. Tama ka. Minsan nakakalimutan ko ng mag-relax. Thank you for this. At salamat din kasi kahit hindi mamahalin na alak, naibili mo ako. Don't worry, I will compensate you sa lahat ng ginastos mo. No need. Pero sige, ganito na lang. Treat me a nice breakfast tomorrow. And that way, considered paid ng utang mo. Ano, deal? Pabirong sabi ni Rocco sa CEO. Pil yung bata ka? Sige, deal.
Pero siguro after meeting na lang bukas. Bit-bit ang alak. Naglalakad ang dalawa sa dalampasigan. Hindi nila namamalayan na tinatamaan na sila sa iniinom at medyo nalalasing na. Kaya naging seryosong takbo na kanilang usapan. Alam mo, hindi ko talaga in-expect na magiging ganito ang gabi ko. Sa totoo lang, parang naliligaw ako. Ang dami kong responsibilidad. Pero dito, parang wala lahat yun. Minsan, kailangan talaga nating mawala para lang makita ulit ang sarili natin. Hindi na makailangang work palagi. Ang hirap kasi, Rocco. Hindi ko alam kung kaya ko pang maging ako nang walang pressure. Wala akong nagawa para sa sarili ko. Alam mo, Celine, minsan mas mabigat ang expectations ng ibang tao kaysa sa reality. Pero ikaw, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi yung gusto nila para sa'yo, ha? Kundi yung totoo mong gusto. Gusto ko maging malaya. Gusto kong maramdaman na may buhay ako. Hindi lang puro trabaho. Gusto ko, minsan lang naman, gawin ang gusto ko. Pero paano ko gagawin yun? Ang dami-dami kong responsibilidad. Kung gusto mo maging malaya, simulan mo sa simpleng bagay. Gaya ngayon, nandito ka sa El Nido. Malayo sa lahat. Wala nang mas magandang lugar para magsimula. Nakangiti si Rocco habang sumasagot. Sabay kuha ng konting buhangin at pinanood itong dahan-dahang dumulas mula sa kanyang kamay. Ang simple mo lang, no? Tingin ko, yun ang gusto ko sa'yo. Hindi komplikadong buhay mo. Simple lang talaga ang buhay ko. Pero yan ang gusto ko. Masaya na ako sa mga maliliit na bagay. Sana ganun din ako. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling naging masaya nang walang iniisip na problema. Celine, masaya ka ngayon, di ba? Hindi ka ba natutuwa na nandito ako? Hindi ka ba natutuwa na nandito ka, kasama ako? Na kahit ilang oras na tayo magkakilala, parang magkaibigan na tayo. Minsan, ang saya. Hindi mo kailangan hanapin. Andyan lang yan. Umupo ng maayos ang binata, tiningnan si Celine ng diretso. Oo nga, Rocco. Hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng kasiyahan sa isang simpleng gabing ganito. Ngumiti siya, huminga ng malalim, at parang biglang gumaan ang lahat sa kanyang pakiramdam. Tama. Hindi naman kailangang maging perpektong buhay, Celine. Ang mahalaga, sinusunod mong puso mo. At ang ganda pa. Seryoso ka ba? Kasi parang ngayon na ako nakarinig ng ganun mula sa iba. Namula ang pisngi ni Celine sa mga narinig niya. At sa maikling sandali na kanilang pag-uusap, tila may umuusbong na kakaibang damdamin sa kanyang puso para sa binata. Seryoso ako. Ang ganda mo, Celine. Naging tahimik ang dalawa at tila lumalim ang koneksyon nila sa simpleng palitan ng mga salita. Hindi na nila namalayan ng oras. Rocco, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing to. Pero, ewan ko ba? Parang ang weird. Hindi ko rin alam, Celine. Pero isa lang sigurado ako. Masaya ako ngayon. Kasama ka. Nagkatinginan ng dalawa at sa epekto ng pagkalasing, dahan-dahang naglapit ang kanilang mga muka hanggang magtagpo ang kanilang mga labi sa isang mainit na halik. Rocco, anong ibig sabihin nito? Maikling oras pa lang kita nakilala. Pero Celine, hayaan mong paligayahin kita. Ang gabi niyo na hindi lang simpleng kwentuhan. Ito ang simula ng isang masalimuot na kwento ng pagnanasa sa ilalim ng payapang kalangitan ng El Nido. Binuhat ni Rocco ang CEO sa isang tagong cottage kung saan nagkaroon sila ng di inaasahang pagtatalik. Dala ng alak ay hindi na namalaya ng dalawa ang mga pinaggagawa nila. Wala ding idea ang binata sa katayuan ng buhay ni Celine.
Kinabukasan, nagising ang binata na wala na sa tabi si Celine. Celine? Tawag ng binata sa loob ng tagong cottage. Lumabas ang binata upang hanapin ang CEO. Ngunit nabigo siya. Pati sa hotel na tinutuluyan nito, wala na siya. Excuse me sir, wala po ba kayong napansin na guest dito na ang pangalan ay Celine? Sorry sir, this is a VIP section kaya prohibited po kami mag-share ng mga information. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rocco nang biglang maglahong parang bula ang CEO. Samantala, si Celine ay nasa airport na. Agad nag-check out at lumipad pabalik ng Maynila. Nagtaka ang kanyang sekretarya kung saan siya nanggaling matapos mawala ng gabing yon. Celine, saan ka ba talaga pumunta kagabit? Inumaga ka nang umuwi? Tanong ni Janice. Dyan lang sa labas. Naglakad-lakad kaso nakatulog ako sa isang cottage. Sabay kagat ng kuko nito sa daliri. Celine, kilala kita. Sa tuwing kinakagat mo yung daliri mo, alam ko may tinatago ka. Napatigil ang CEO sa pagkagat ng kuko. Sabay tingin kay Janice. Hindi. Wala akong tinatago. Promise, naglakad lang talaga ako para malibang. Nagtaas ang kilay ni Janice. Halatang hindi naniniwala sa kanya. Really? You're the CEO of one of the famous companies sa buong Pilipinas. At least alam ko kung anong nangyari sa'yo kagabi. At Celine, alam mo namang hindi kita huhusgahan. Pero may something talaga eh. Hindi niya rin alam paano sisimulan. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Isang powerful CEO na hindi inaasahang magkakaroon ng emosyonal na koneksyon sa isang simpleng lalaki. Okay, fine. May nakilala ko kagabi. His name is Rocco. He's not from here. Ang hindi ko rin alam, bakit parang may nabuo sa amin. Sa loob. Ng isang gabi. Wait, what? You met someone? Celine, you never do that. Lalo na sa ganitong klase ng sitwasyon. Sino ba yung Rocco na yan? Rich guy din ba? Or business partner? Hindi, Janice. Wala siyang alam tungkol sa akin. At yun ang maganda. Hindi siya businessman, hindi siya VIP. He's just simple. Nakilala ko siya nung nanakawan ako kagabi. Siya yung tumulong sa akin. Sinamahan niya akong mamasyal. And things just happened. I don't know what to call it, but it felt real. So, ano ngayon? Balak mo bang hanapin siya ulit? Or hanggang doon na lang yun? Hindi ko alam, Janice. Hindi ko nga alam kung gusto ko siyang makita ulit. Parang may mali. Pero at the same time, may tama din. I mean, look at me. I'm a CEO. Busy ako. May mga plano ko. Pero kagabi, parang nawala lahat ng yun. Napatingin kay Janice ang CEO. Naguguluhan pa rin pero nag-isip ng malalim. Tama si Janice. Ito ba'y isang sandaling paglayo mula sa kanyang komplikadong buhay? O isa bang bagay na kailangan niyang bigyan ng pansin? Samantala, si Rocco ay hindi pa rin mapakali. Bumalik siya sa cottage, pilit inaalala ang gabing nakasama si Celine. May kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Isang halo ng saya, pagtataka at pag-aalala. Hindi niya inaasahan na ganitong maging epekto ng simpleng pagkikita nila. Tahimik siyang nag-isip habang nakatingin sa dagat. Celine, sino ka ba talaga? Bakit ganun? Isang gabi lang pero parang may iniwan siyang bakas. Hindi ko maintindihan. Patuloy na kinakausap ng binata ang kanyang sarili. Samantala, si Celine ay nasa kanyang opisina sa Maynila, abalang-abala sa trabaho. Ngunit kahit gaano karaming papeles at meeting ang kailangan niyang harapin, hindi maalis sa isip niya ang gabing kasama si Rocco. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Let me guess, si Rocco pa rin ba yan? Pabirong sabi ng kaibigan niya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya makalimutan. I mean, isang gabi lang yun.
Pero parang may iniwan siya sa akin na hindi ko may paliwanag. Teka, may nangyari ba sa inyo ni Rocco? Oo, Janice. Siguro sa sobrang kalasingan namin nung gabing yun, hindi na namin namalayan ang mga nangyari. Nagising na lamang ako na walang damit. What the? I can't believe na nangyayari ito sa'yo ngayon, boss. What if may press doon at nakilala ka? Ako po, trending ka na niyan. Janice, anong gagawin ko? Natatalanta na at nag-aalala na si Celine pagkat di maalis-alis sa kanya ang binata. Well, minsan talaga, may mga tao o pangyayari sa buhay natin na kahit sandali lang, nag-iiwan ng malalim na marka. So, anong plano mo? Hahanapin mo ba siya? Hindi ko alam. Isang bahagi ng sarili ko, gusto siyang makalimutan dahil hindi naman to parte ng buhay ko. But another part, gusto ko siyang makita ulit. Pero paano ko siya hahanapin? Wala naman akong contact niya. At hindi rin niya alam kung sino ako talaga. May naisip na paraan ng sekretarya niya. Pwede ka naman bumalik sa El Nido. Gamitin mo yung business meeting mo as an excuse. Pero ang totoo, hanapin mo si Rocco. Malay mo, he's still there. Napaisip ang CEO, pero natatawa sa idea. Balikan siya? Just like that? Ano namang iisipin niya? Para akong desperada. Natawa rin si Janice pero seryosong napatingin. Hey, hindi naman sa ganun. You just want closure. Habang nag-iisip si Celine sa suhestyon ni Janice, tila nabubuo ang plano sa isip niya. Nagpasya siyang bumalik sa El Nido. Pero this time, hindi bilang CEO kundi bilang Celine na gustong malaman kung anong nag-uugnay sa kanila ni Rocco. Pagdating ni Celine sa El Nido, tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang pamilyar na mukha sa gitna ng mga tao. Pero walang bakas si Rocco. Sana kaya siya? Bulong niya sa sarili, medyo dismayado. Habang naglalakad, bigla niyang narinig ang isang boses mula sa likuran. Celine? Napalingon si Celine at nakita si Rocco. Nakangiti, tila hindi makapaniwala sa kanilang muling pagkikita. Agad siyang nakaramdam ng ginhawa at saya sa kanyang puso. Lumapit ito, hawak-hawak ang kanyang backpack. Bakit ka nandito ulit? Hindi ba bumalik ka na ng Maynila? Sobrang kabado siya kung paano sasagutin ang tanong sa kanya ni Rocco. Bumalik ako kasi... Tungkol ba sa nangyari sa atin? Nagulat si Celine sa sinabi ng binata. Parehong hindi nila alam kung anong susunod na mangyayari. Pero sa puntong yon, ramdam nilang hindi pa tapos ang kanilang kwento. Bakit? Akala ko tapos na yon, diba? Akala ko rin. Pero bakit parang hindi pa tapos? Celine, wala namang masama. Binata naman ako. Bakit di natin subukan? Total, may nangyari na sa atin. Rocco, hindi mo naintindihan. Masyadong komplikadong buhay ko. Pag-aalala ni Celine sa mga pwedeng mangyari. Ipanatag mo lang ang loob mo at ilibang ang sarili mo. Halika, magpasyal tayo dito sa El Nido. Ako lang at ikaw ang nandito. Wala nang iba. Kinagabihan, matapos ang araw ng kwentuhan at pagbisita sa magagandang tanawin sa El Nido, nagpunta sina Celine at Rocco sa isang tahimik na lugar malapit sa dalampasigan. Sa tabi ng bonfire, pinagmamasdan nila ang mga bituin habang tahimik na nakaupo sa buhanginan. Ang ganda ng lugar na to. Parang napakalayo ko sa realidad. Sa trabaho, sa lahat ng responsibilidad. Ganun talaga dito sa El Nido. Parang lahat ng problema nawawala. Rocco, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin nitong nararamdaman natin pero ang alam ko lang, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ako rin. Hindi ko rin alam pero gusto kong sundan kung saan man tayo dadalhin ito. Nagkatinginan silang dalawa. Walang nagsalita ng ilang sandali.
pero ramdam ang tensyon na namamagitan sa kanila. Ang bawat galaw at bawat tingin ay parang may hindi nasasabi, na parang may inaasahang maganap. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay may nangyari ulit sa dalawa. Rocco, ang tagal ko nang hindi naramdaman to. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko ipagpatuloy ang pagmamahalan na to. Hinahaplos ni Rocco ang pisngi ni Celine. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Hindi. Nakatulog ang dalawa ng mahimbing matapos ang isang mainit na gabi. Ngunit kinabukasan, late nagising ang CEO, nagising siya sa tunog ng cellphone. Tumatawag ang mama niya. Celine, bumalik ka na ng Maynila. Andito ako sa hotel mo. Nag-aalangan ang boses ni Celine, tila nanginginig. Mama, anong ginagawa mo dyan? At wala ako sa Manila ngayon. May nasikaso lang ako dito. Hindi nagpatumpik-tumpik si Criselda sa pagsagot. Halatang alam na alam ang lahat ng nangyayari. Babalik ka ba dito o gusto mo akong pumunta dyan sa El Nido? Huwag mo akong subukan, Celine. Alam kong nandyan ka. Naramdaman ni Celine ang bigat ng sitwasyon. Parang bumagsak ang lahat ng mundo sa kanyang balikat. Paano nalaman ng kanyang ina ang lahat? At bakit bigla na lang itong naging ganon kastrikto? Hindi mapakali si Celine, lalo na bumalik sa kanyang alaala ng mga nangyari sa kanila ni Rocco kagabi. Halatang may pag-aalinlangan siya, nanginginig na ang mga kamay niya sa cellphone. Paano mo nalaman na nandito ako? Anong ibig mong sabihin, Mama? Mabilis at matalim ang sagot ni Criselda. Tila walang oras para sa mga sagot na nais ni Celine, kaya't mabilisan itong nagbihis. Nagising si Rocco sa malambing na boses ni Celine. Dahan-dahan siyang bumangon, kita sa mukhang pagkalito. Kailangan kong umalis. Anong nangyari? May problema ba, Celine? Rocco, pasensya na. Kailangan ko nang bumalik ng Maynila. Emergency. So, aalis ka na? Ganyan lang ba kadali? Tumayo si Rocco, hawak ang braso ni Celine, kita sa mukhang pagkabahala. Hindi ba pwedeng ipagpaliban? Akala ko magpapahinga tayo rito. Hindi ko rin inaasahan, pero kailangan ko talagang umalis. May importante akong asikasuhin. Babalik ka, di ba? Tanong ng binata sa kanya. Oo, babalik ako. Pasensya na Rocco pero kailangan ko na talagang umalis. Niyakap niya ng mabilis si Rocco pero hindi na niya ininda ang tanong ng binata habang bumibitaw na siya. Alam niyang may malaking hinihintay na pagsubok sa pagbalik niya ng Maynila. Ipaliwanag mo sa akin yan lahat. Sabay tapo ng pictures nila ni Rocco sa mesa ng mama ni Celine. Mama, pinasusundan mo ba ako? Isang malakas na sampalang nakuha ng CEO sa galit na Criselda. Sino yung binata, Celine? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Mama, wala na kayo sa posisyon para pangunahan ako sa mga desisyon ko. Itong tatandaan mo, Celine. Malapit ng presidential election. Pag hindi nakapasok ang amo mo sa Malacanang, kakalimutan kitang anak ko. Enough is enough. Madiin na sagot niya sa mama niya. Anong sabi mo? Sumasagot ka na ba sa akin? Sapat na. Gagawin ko ngayon kung anong gusto ko. Minsan akong sumunod sa'yo nun. Hindi na ngayon. Anak mo lang ako, pero hindi mo ako pag-aari. Talaga? Magmamatigas ka sa akin? Sige, Rocco Santos. Pinanganak sa Quiapo. Solong anak. At patay na ang ama niya. Ngayon, Celine, alam ko na kung saan at kung anong meron sa kinababaliwan mo. Gusto mo bang sirain kong buhay niya? Mama, hindi mo gagawin yan. Mabuting tao si Rocco. Pakiusap ni Celine sa mama niya. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, Celine. Just be a good daughter. Okay? Sabay tingin sa kanya ang ina ng napakatalim at sabay alis sa opisina. Hindi nakaimik ang CEO sa mga binitawang masasakit na salita sa kanya.
Nagdesisyon na lamang siyang wag bumalik sa El Nido upang maprotektahan si Rocco. Dahil alam niyang hindi nagbibiro ang kanyang ina. Boss, okay ka lang ba? Anong plano mo? Wala akong magagawa. Kailangan ko protektahan si Rocco. Pero Celine, hindi ba unfair kay Rocco? Hindi mo man lang ipapaalam sa kanyang dahilan kung bakit hindi ka nababalik? Alam ko, Janice. Pero ito lang ang tanging paraan para hindi masirang buhay niya. Hindi ko kayang isugal ang kapayapaan niya sa kamay ni Mama. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Baka pwede namang may ibang paraan. Awang-awa siya sa kaibigan niya. Wala na ako ibang choice, Janice. Si Mama, kapag sinabi niyang gagawin niya talaga. At hindi ko kayang pabayaan si Rocco na mapahamak dahil lang sa akin. Kakausapin mo man lang ba siya bago ka tuluyang magdesisyon? Huminga ng malalim si Celine. Hindi na. Mas mabuti nang hindi niya malaman. Mas safe siya kung hindi siya magtatanong at maghahanap. Napatitig si Celine sa bintana. Hawak ang cellphone. Pilit kinakalma ang sarili. Alam niyang kailangan na niyang putulin ang koneksyon nila ni Rocco kahit gaano pa kasakit. Janice, cancel all my upcoming trips to El Nido. I need to stay here in Manila. Okay, boss. Pero kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako. Tahimik si Celine. Paulit-ulit niyang naiisip ang mga sandali kasama si Rocco. Ang ngiti nito, mga biro, at mga gabing parang sila lang ang tao sa mundo. Ngunit alam niyang kailangan niya itong tapusin para sa kaligtasan ni Rocco. Nagtaka si Rocco dahil hindi na ulit nagparamdam sa kanya ang CEO. Ano bang nangyari? May nasabi ba akong mali? Bakit bigla siyang nawala? Bulong na binata sa sarili habang hawak ang cellphone. Minsan, bumalik si Rocco sa El Nido. Umaasang makita si Celine muli. Ngunit tila naglaho na siya, parang isang alaala. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nawalan ng pag-asa si Rocco na muling makakausap si Celine. Bro, musta? Di ba nag-El Nido ka? Tanong ng matalik niyang kaibigan. Oo, Jamel. Matagal-tagal ko din kasi yung pinag-ipunan. Ayos ah. So ano, nagka-chika babes ka ba dun? Wala bro. Yung totoo. Meron no. Bakit wala ka man lang pasalubong sa akin? Meron sana kaso yung extra kong pera, may pinagkagastusan ako. Sabi ko na nga ba, may chicks ka dun. Pabirong sabi niya sa kaibigan, ngunit bakas kay Rocco na malungkot siya sa nangyari sa kanila ng CEO. May nakalala ko bro. Ang ganda niya. Kaso ang layo ng agwat namin sa edad. So meron nga. Ano ka ba Rocco? Age lang yan. It won't matter. Bro, nasa 40s na siya. At may nangyari sa amin. Huh? Bro, parang sobra naman atang matanda siya para sa'yo. Pero bro, kung masaya ka sa kanya, support kita. Isang buwan ang lumipas mula nang huling makausap ni Celine si Rocco. Bising-busy siya sa trabaho. Sinusubukang kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngunit isang umaga, habang papunta siya sa opisina, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Naduduwal siya at napilitan siyang tumakbo sa restroom. Ano ba to? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko? Bulong niya sa sarili habang hawak ang tiyan. Pagbalik sa opisina, pansin ng sekretarya niyang si Jamie ang pamumutla niya. Boss, okay ka lang ba? Parang ang putla mo. Oo, medyo nahihilo lang ako kanina. Baka napagod lang ako. Naku! Baka buntis ka na niyan! Dapat magpa-check up ka! Natawa si Celine sa sinabi ni Janice. Ngunit napahinto siya at napatitig sa kalendaryo. Napansin niyang huli na pala siyang dinatnan. Bigla siyang kinabahan. Hindi kaya... Celine, huwag mong sabihing, buntis ka nga? Janice, pwedeng pakibilan ako ng pregnancy test kit. Kailangan ko makumpirma to. Pero Celine,
Paano kung buntis ka talaga? Anong plano mo? Saka na natin isipin yan. Kinabukasan, bumili ng PT si Janice at nakumpirma nga na buntis siya. Habang hawak ang resulta ng test, hindi alam ni Celine kung anong mararamdaman. Masaya ba o natatakot? Ang isip niya ay agad bumalik kay Rocco. Anong gagawin ko? Hindi pwedeng malaman ni Mama at hindi ko na rin siya pwedeng balikan. Celine, anong plano mo? Book me a ticket to the US as soon as possible. Sabi ni Celine na tila nagdadalawang isip. Celine, sigurado ka ba? Buntis ka at maraming komplikasyon sa sitwasyong to. Siguradong magtatanong ang mama mo. Paano si Rocco? Hindi mo ba siya balak sabihan? Hindi kailangan, Janice. Kaya kailangan kong umalis. Kahit na masakit. Pero Celine, may karapatan siyang malaman. Hindi ba dapat magdesisyon kayo ng magkasama? Alam ko, Janice, pero mas mabuti ng ganito. Gagawin ko to para protektahan siya at ang magiging anak namin. Walang kaalam-alam si Celine na noong araw na yon, narinig ng isang tauhan ng kanyang mama na nagpapanggap na empleyado ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Agad itong ibinalita sa kanyang ina. Mama, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Celine, halatang kinakabahan. Sa tingin mo ba? May tatago mong pagbubuntis mo sa akin, Celine? Diretsahan na tugon ni Criselda. Mama, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi pa nakakasagot si Celine ay nakatikim na ito ng mabigat na sampal galing sa mama niya. Huwag mo kong gawing tanga, Celine! Alam ko ang lahat. Ang anak ko, buntis! Sinong ama ng bata? Si Rocco? Napahigpit ang hawak ni Criselda sa upuan. Tama na. 40 na ako, Mama. Pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nagpapatakbo ng buhay ko. Oo na. Hindi ko sa kanya ipapaalam. Pero hayaan mo kaming mamuhay ng anak ko ng tahimik. In the first place, apo mo to. Sige, tama na yung plano. Pumunta ka ng Amerika. Doon ka muna. Yung branch ng hotel mo, doon mo na asikasuhin. Dito sa Pilipinas, si Janice na munang bahalang mag-manage. Mas nakakahiyang makita ng mga tao na lumalaking tiyan mo. Lalo na sa pamilya ng dati mong asawa. Hindi ko hinihinging pahintulot mo, Mama. Wala kang karapatan na kontrol ng buhay ko. Sabay tayo ni Celine. Nanginginig ang boses. Kung talagang gusto mong ituloy to, Celine, sige. Dahil sisiguraduhin kong hindi makakalapit si Rocco sa'yo o sa anak mo. Sisirain ko buhay niya. Oras na lumapit siya sa'yo. Tumalikod si Criselda at umalis ng opisina niya. Lumipad ang CEO papuntang Amerika at doon niya ipinagpatuloy ang pagbubuntis niya. Samantala si Rocco ay tumigil sa pag-aaral bilang pagiging piloto at naghanap muna ng trabaho. Makalipas ang 6 na taon ay bumalik si Celine kasamang anak niya. Mama, where are we? Anak, nasa Pilipinas tayo. Dito muna tayo para asikasuhin ang branch natin dito. Boss! Malakas sa tawag ng sekretarya niya na sobrang natutuwang makita silang dalawa. Janice! Kamusta? Meet my son, Sadie. Hi, Sadie! Welcome to the Philippines! Miss Celine, ayun yung service. Halika na at nakakasunog ang araw. Ma'am, may mga newly hired na employees tayo ngayon. Office staff at mga maintenance. Naghihintay na sila ngayon sa office para makilala ka. Okay, sige. Diretso na tayo sa office. Para naman makita ng anak kong hotel. Siya nga pala, ma'am. Ang alam nila sa office, legally adopted mo si Sadie. For now, yan na munang palalabasin natin para sa katahimikan ng lahat. Naghihintay na din palang personal maid na kinuha ko para kay Sadie. Pagdating nila sa hotel ay agad na sinalubong si Celine ng mga newly hired employees na office staff. At yung mga maintenance ay separado na kakausapin na ng CEO. Samantala si Sadie ay pinabantayan muna sa personal maid nito. Balita ko bro, darating yung CEO ngayon ng hotel.
Kararating niya lang galing airport at diretso na dito. Napakasipag talaga. Ay nako, trabaho ka na lang dyan bro. Sumakay ng elevator ang yaya at ang anak ng CEO. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, ang elevator ay nagkaaberya. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ng yaya ng bata na na-stuck sa elevator. Agad itong narinig ng binata. Agad itong tumakbo para tulungan ang dalawa. Ma'am, ayos lang ba kayo? Sandali lang ha. Pakibilisan lang po kasi may kasama kong bata dito. Abala si Rocco sa pagbubukas ng elevator. Nang malaman ni Celine ang nangyari, ay agad itong tumakbo sa floor kung saan na-stuck ang dalawa. Nagulat ito nang makita niyang binata na pilit na binubuksan ng elevator. Rocco, anong ginagawa mo dito? Napalingon ng binata. Napatigil itong sandali. Ngunit dahil may inaayos siya, ay tinapos niya muna ito. Nang mabuksan ng elevator ay agad na kinuha niya ang bata at tinulungan ng yaya na makaakyat sa papag. Agad na tumakbo ang bata kay Celine, humagulgol sa iyak. Mama! Sigaw ni Sedi sa mama niya. Nagulat si Rocco sa narinig niya. Ngunit wala sa isip niya na siya ang papa pagkat matagal na silang hindi nagkita ni Celine. Maraming salamat sa pagligtas mo sa anak ko. Nagulat si Rocco sa sinabi ni Celine. Nakatitig siya sa bata. Humihikbi ito habang nakayakap ng mahigpit sa kanyang ina. Muling napakong tingin ni Rocco kay Celine. Hinahanap ang paliwanag sa mga mata nito. Anak mo? Tanong niya, halatang naguguluhan. Hindi mo naman nabanggit no na may anak ka na. Napalunok si Celine. Alam niyang hindi na niya maitatagong katotohanan. Lalo na ngayon na si Rocco mismong nagligtas kay Sedi. Anak ko siya. Adopted child ko siya. Si Sedi, anak na kaibigan ko sa US. At saka, bakit pala ako nagpapaliwanag sa'yo? Adopted? Pero mukhang natural na mag-ina kayong dalawa. Tinuring ko na siyang para kung totoo kong anak. Celine, wala akong intensyon na manghimasok. Pero kung anak mo siya, ibig sabihin, may bahagi ng buhay mo na hindi ko alam. Dahil nga sa mga dahilan na ayaw ko nang balikan. Rocco, gusto kong kalimutan ng lahat. Pero hindi mo ba naiisip na may mga bagay tayong dapat pag-usapan? Na kahit gaano katagal na ang mga nangyari, nandito ka pa rin sa puso ko. Alam mo, Rocco, may mga bagay na dapat manatili na lamang sa nakaraan. Not this time, Celine. Alam ko may tinatago ka sa akin. Miss Celine, yan ang itawag mo sa akin. I'm your boss. Hanggang doon na lang yun. Tumingin si Rocco sa mga mata ni Celine. Sinubukang unawain ang paglalaban ng puso at isipan nito. Nagulat siya sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ng CEO. Miss Celine, magkakilala ba kayo? Nagtatakang tanong ng sekretarya dahil masyadong seryosong pinag-uusapan nila. Janice, halika na. Marami pa tayong gagawin. Pero Miss Celine, Janice, sabi ko halika na. Sabay hatak ng braso nito papunta sa opisina niya. Pagkatating nila sa opisina ay agad niyang kinausap ang sekretarya niya patungkol kay Rocco. Bakit nasa hotel si Rocco natatrabaho? Pabulong na bigkas niya kay Janice. Sino? Yung bagong maintenance? Oo, Janice. Napanganga si Janice sa sobrang pagkagulat sa nalaman niya. Siya ba yun? Mabuti na lang at pag pumunta ditong mama mo, hindi siya nakikita. Kaya nga, Janice, hindi ko pwedeng hayaan na malaman ni mama na nandito si Rocco. Lalo na't may history kami. Alam mo naman kung gaano kahigpit si mama. Nag-aalalang sambit ng CEO. So, Miss Celine, anong plano mo? Masasayang lahat ng paghihirap mo sa pagtago mo kay Sedi. Wala akong choice. Kailangan ko siyang paalisin dito. Hindi pwedeng magtagal si Rocco sa hotel na to. Miss Celine, kakapirma lang nila ng kontrata kahapon. Hindi mo na siya pwedeng alisin ng basta-basta. Alam ko, Janice.
Alam ko. Pero kailangan ko protektahan si Sedi at ang sarili ko. Hindi ba mas mabuting kausapin mo na lang si Rocco ng maayos? Sabihin mo na ang totoo. Nahihibang ka na ba, Janice? Ba't ko gagawin yun? Kinabukasan, pumasok si Celine ng maaga sa opisina. Naglibot-libot siya sa hotel, nagmamasid kung ano pa ang pwedeng ma-improve. Biglang lumapit kay Celine ang binata at hinawakan ng braso niya. Celine, hindi na kita hayaang umiwas pa. Nagulat si Celine at pumalag. Rocco, bitawan mo ko. Ano bang ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Kailangan natin mag-usap ng walang makakastorbo. Ano ba? Bitawan mo ko! Hinila ni Rocco si Celine papunta sa fire exit ng hotel. Mabilis ang kanyang hakbang at hindi na nabigyan ng pagkakataon si Celine na tumanggi. Pagdating nila sa loob ng makipot at tahimik na fire exit, binitawan ni Rocco ang braso ni Celine at hinarap ito. Huminga ng malalim si Celine. Galit at takot ang makikita sa kanyang mga mata. Rocco, ano bang problema mo? Bakit mo ko hinila dito? Nakatitig sa kanya si Rocco at napakaseryoso. Bakit mo ko iniiwasan? At sinong bata? Bakit mo sinasabi na inampun mo siya? Inampun ko nga talaga siya. Sabay tula kay Rocco. Bakit ba? Siguraduhin mo lang na totoo yung sinasabi mo. May hinala ko na ano kong batang yun. Napalunok si Celine sa mga nasabi ng binata at nandilat ang mata. Wala kang alam, Rocco. Hindi mo naintindihan ang sitwasyon. Hindi ko naintindihan. Paano ko maintindihan kung hindi mo ako binibigyan ng pagkakataong malaman ng totoo? Celine, 2 taon akong naghanap sa'yo. Paano mo nagawang mawala ng parang bula? Rocco, hindi mo naintindihan. Hindi ko kayang sabihin ng totoo sa'yo. Dahil ano, Celine? Dahil may tinatago ka? Sabihin mo na. Sabihin mo na kung ano yung dahilan. Wala nga. Ano ka ba? Bakit hindi ka ba matigil sa kakatanong? Wala nga. Hindi napigilan ni Rocco ang kanyang galit. Wala. Celine, alam mong hindi ako tanga. Nararamdaman ko. May tinatago ka sa akin. Yung bata, si Sedi. Bakit tuwing tinitingnan ko siya? Parang may koneksyon ako sa kanya. Rocco, tigilan mo na. Tama na mga tanong. Hindi mo naintindihan ang sitwasyon ko. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong magpanggap na okay ang lahat. Ano ba talaga ang totoo, Celine? Bakit mo ako nalayuan? Bakit mo ako iniwan? Hindi ko ba deserve malaman ng totoo? May karapatan akong malaman kung anong nangyari. Please, Rocco. Huwag mo kong pilitin na gawin to. Sinampal ng CEO ang binata. Kaya napatigil ito ng ilang minuto, kaya mahinahon ito na nagsalita. Ang mundo natin. Ang iniisip mo ba yung katayuan ko sa buhay? O dahil sa pamilya mo, na tila may kontrol sa bawat galaw mo? Celine, hindi ako parte ng larong yan. Gusto ko lang malaman kung si Sede ay anak ko. Hindi ka titigilan ng mama ko, Rocco. Celine, wala akong pakialam sa mama mo o sa mga tao sa paligid mo. Gusto ko lang malaman, mahal mo pa ba ako? Napatingin si Celine sa malalim na mga mata ni Rocco. Naramdaman niya ang bigat ng tanong na yon. Gusto niyang tumakbo, ngunit alam niyang wala na siyang matatakbuhan pa. Eto nang huling pagkakataon na babalaan kita. Layuan mo kami ng anak ko. Pakiusap niya sa binata. Isang abalang araw, nagulat si Janice dahil may nagpadala ng bulaklak sa boss niya. Miss Celine, may nagpadala po ng bulaklak sa'yo. Bulaklak? Sino naman kayang magpapadala nito? Maligayang pagbabalik, mahal ko. Philip. Bigkas sa maliit na note na nakalagay sa bulaklak. Aba, may pa-flowers ang ex-husband. Panigurado, may kinalaman na naman ang mama mo dito. Magbuka na courier. Ipadala mo pabalik kay Philip ang bulaklak na yan. Umusok ang tenga ng ina ni Celine dahil sa ginawa niya. Pumunta ito sa bahay niya ngunit nakalock ang pinto at di pinagbuksan ng ina niya.
Nakatanaw na lamang si Celine habang pinapanood ang mama niya na umalis. Hanggang kailan ka ba magiging malupit sa akin ng ganito, Mama? Wari nito sa sarili niya habang bumubuhos ang luha. Nakatulog ang dalaga na hindi nakakain ng dinner. Kinabukasan, nagulat siya pagkat may pagkain at kape sa lamesa niya. Janice, saglit lang, pumunta ka dito sa office ko. Sambit nito sa telepono. Yes, Miss Celine? Kanino galing tong pagkain na nasa lamesa ko? Hindi ko alam, ma'am. Kanino na naman kaya to galing? Baka kay Philip na naman to galing. Nung lunchtime na ay subsob pa rin si Celine sa trabaho. Tumanggi siya na sumabay sa sekretarya niya at piniling manatili sa opisina buong araw. Nagulat siya nang may biglang pumasok sa opisina niya. Hi, Miss Celine. Naganda ako ng lunch para sa'yo. Alam kong busy ka kaya dinala na kita ng pagkain. Rocco, anong ginagawa mo dito? Baka may makikita sa'yo dito. At saka hindi mo na kailangang… Eto naman, wala to. Gusto lang kitang ilibre ngayon. Sige na, gusto ko talagang makita ka. At gusto ko ring makilala si Sedi. Naawa ko sa'yo. Parang napaka-stress mo. Hindi ka ba talaga titigil? Okay lang ako. Kaya kong sarili ko. Hindi. Nandito ako para makinig sa'yo. Kung may problema ka, nandito lang ako. Parang matutunaw siya sa mga tingin sa kanya ng binata. Sabi ko okay lang ako. Umalis ka na at bumalik ka sa trabaho mo. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo pa talaga akong kausap? Patuloy na pangaasar ni Rocco sa CEO. Rocco, hindi ka naman na bata para hindi mo maintindihan ng salitang ayoko. Sumimangot si Rocco pero mas pinili nitong pagaanin ang sitwasyon. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. At sinisiguro kong hindi kita iiwan, Celine. Namiss kita. Alam kong layo ng katayuan mo sa buhay ko pero tandaan mo, ikaw lang babae na nagpapatibok ng puso ko. Sabay kindat nito sa CEO. Nanginginig ang puso niya. Ngunit alam niyang may mga bagay na hindi niya kayang ipaalam kay Rocco. Parang naglalaban ang kanyang isipan at damdamin. Salamat Rocco pero okay lang talaga ako. Ngumisi ito na para bang napipilitan sa kausap niya. Merong tagong restaurant malapit sa amin. Huwag ka mag-alala. Wala masyadong tao doon at malapit din yun sa park. Kaya pwede ka makapag-relax. Sama mo si Sedi. Hintayin kita doon. Kailan ka ba mapapagod? Sige, basta hintayin kita doon. Bye! Napangangan na lamang ang CEO sa mga sinabi ni Rocco. Ngunit ang katotohanan ay gusto nitong pagbigyan ng binata. Gusto niya. Dahil sa ilalim ng puso ng CEO, sobra niyang na-miss si Rocco. Bakit ba ganito? Bakit parang gusto kong pumunta? Ay, Celine. Ano ka ba? Dito tama. Habang tinitingnan ang kalendaryo, naisip ni Celine ang restaurant ni Rocco. Gusto niyang muling makausap ito, pero natatakot siya sa maaring mangyari. Bakit ba ganito? Bakit hindi ko kayang kalimutan si Rocco? Biglang sumulpot si Janice at nakitang ang lalim ng iniisip ng CEO. Miss Celine, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Aha? O wala naman. May kailangan ka ba, Janice? Wala po. Pero parang ibang mood mo today. Si Rocco ba ulit? Ano bang sinasabi mo, Janice? Wala namang ganyan. Sure ka? Kasi parang obvious na obvious eh. Pabirong sabi ng sekretarya niya. Tigilan mo na yan. May trabaho pa tayo. Miss Celine, baka naman pwedeng makipagkita ka kay Rocco. Minsan lang naman. Para matapos ng iniisip mo. Madiin na pabirong sabi ulit ni Janice. Nakangiti pa rin ito. Sige na, Miss Celine. Pero tandaan mo, hindi ka makakatakas sa feelings mo. Habang tahimik na iniisip ni Celine ang mga nangyayari, biglang tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number ang tumawag sa kanya. Hello? Celine, si Rocco to.
Hindi ka pa pala nagpapalit ng number. Sinubukan ko lang ulit yung number na binigay mo sa akin. Buti sinagot mo. Nandito ako sa restaurant na sinabi ko kanina. Hinihintay kita. Sana makapunta ka. Rocco, hindi ako makakapunta. May trabaho ako. Busy ako. Alam kong busy ka. Pero 1 oras lang. Kahit saglit lang. Please. Rocco. Pero, Celine, uling pagkakataon na to. Kung hindi ka papayag, hindi na kita kukulitin. Pero sana bigyan mo ako ng isang pagkakataon. bahagyang nanahimik ang CEO. Nag-iisip ko anong isasagot niya sa binata. Celine, andyan ka pa ba? Okay, sige. 1 oras lang. Salamat, Celine. Hintayin kita. Matapos ibaba ang cellphone, napahawak siya sa kanyang ulo. Tila nagsisisi na pumayag siya sa kagustuhan ng binata. Ano ba tong ginagawa ko? Bakit ako pumayag? Naku naman, Celine. Ang tanga-tanga mo. Pagsisi nito sa sarili niya. Nang papunta na siya ay sinabihan nito ang driver niya na mauna nang umuwi at may pupuntahan muna siya. Nagtaka ang driver kung sinong kikitain ng CEO. Ma'am, sigurado po ba kayo na hindi ko na kayo ipagdadrive? Okay lang ako, Manong. May importante lang akong lakad ngayong gabi. Sige po ma'am, ingat po kayo. Nagtataka pero hindi na nagpumilit. Habang bumababa si Celine sa sasakyan, napatingin siya sa paligid. Tahimik ang gabi at nararamdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumalaban sa kanyang isipan kung tama bang pumunta siya. Bakit ko ba pinapakomplicate pa to? Nang makarating siya sa restaurant na sinabi ni Rocco, nakita niyang nakaupo ito sa isang mesa malapit sa bintana. Agad siyang napansin ni Rocco at ngumiti ito. Celine, akala ko hindi ka na darating. Sabi mo 1 oras lang. Kaya narito ako, sagot ng CEO sa kanya. Salamat. Umupo ka muna. Order tayo na kahit ano. Habang nakatingin sa menu si Celine, hindi siya mapakali. Tila hindi makapag-concentrate dahil. Rocco, anong gusto mong pag-usapan? Sabihin mo na para matapos na to. Hindi kita pinilit pumunta dito para lang kumain o mag-usap ng basta-basta, Celine. Gusto ko lang malaman. Bakit mo ko iniwan nun? Rocco, hindi mo naintindihan. Hindi nga. Kasi hindi mo sinasabi. Ano bang totoo, Celine? Gusto ko malaman. Anak ko ba si Sedi? Nanlamig si Celine sa tanong sa kanya ng binata. Rocco, huwag na nating pag-usapan to. Nasagot ko na yan nung nakaraang araw. Celine, oo sinagot mo ko. Pero Celine naman, labas sa ilong ang sagot mo sa akin. Sa kabila ng ilangan ng dalawa, nakuha pa rin ng binatang magbiro. Hindi mapigilan ng binata ang kanyang sarili at naihayag ang nararamdaman niya para sa CEO. Ngumiti ito ng bahagya. Alam mo, kahit seryoso na tayo, hindi ko mapigilan. Bakit parang mas gumanda ka ngayon? Rocco, seryoso ako. Huwag mo nang idaan sa biro tong usapan natin. Celine, alam ko. Pero minsan kasi, kapag masyadong masakit ang sitwasyon, ang natitira na lang ay magbiro. Ikaw kasi, ikaw lang babaeng nagpatibok sa puso ko. At hanggang ngayon, ikaw pa rin. Rocco, tigilan mo na yan. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Hindi ko naman hinihingi na bumalik tayo sa dati. Gusto ko lang malaman ng totoo, Celine. At gusto ko malaman kung may pag-asa pa ba. Rocco, wala. Hindi na. Kahit anong mangyari, hindi na tayo pwede. Maraming nasangkot. Maraming madadamay. At masyadong marami nang nakataya. Pilit iniiwas ang tingin sa binata. Hindi mo ba talaga naiisip minsan? Paano kung pwede pa? Rocco, nagbiro na naman ng binata para mapagaan ang sitwasyon. O siya, baka naman pwede kahit dinner muna. Kung hindi pwede ang pag-ibig, baka pwede pa rin ang pagkain? Napangiti si Celine ng bahagya kahit papilit niyang itinatagong kilig. Pero alam niyang hindi ganoon kadaling sitwasyon nila.
Napapailing siya. Ikaw talaga, Rocco. Kahit kailan, hindi ka na nagbabago. Mas lalong umiti si Rocco. Oo nga. Kasi nga, ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Pagkatapos nilang kumain ay hinatid ng binata si Celine sa labas ng restaurant. Ngunit isang malakas na ulan ang bumuhos. Nakaalis na sanang CEO, kaso nakonsensya ito at bumalik. Ay, Celine, ano bang ginagawa mo at bumalik ka pa talaga? Bigkas ni Celine sa sarili niya habang tinitingnan ng binata sa labas na nagpapatila ng ulan. Malakas ang ulan at mahihirapan ka na makarating sa sakayan. Halika na at ihatid kita. Hinatid ni Celine ang binata ngunit nang pababa na ito, nagbalak ito na halikan siya at bigla niya itong nasampal ng malakas. Mali. Mali na nakipagkita ako sa iyo, Rocco. Madiin na sabi ng CEO. Celine, simula nung nakilala kita, wala na ako ibang pinangarap kundi ang makasama ka palagi. Hindi ko maintindihan bakit mo ko iniwan nun Para bang napakadali lang ng mga nangyari sa'yo. Sa tingin mo, naging madali sa akin? Sabay hawak sa mukha ni Rocco. Rocco, hindi maatim ng konsensya ko na masira ang buhay ng isang binatang tulad mo. Binata? Ano ako? Batang paslit? Kahit ganito ako, kaya naman kitang panindigan. Panindigan? Saan sa estado ng buhay mo, Rocco? Hindi mo kami kayang ipagtanggol ni Sedi. Wala kang laban. Ipagtanggol kayo ni Sedi. So anak ko talaga si Sedi? Rocco, bumaba ka na sa kotse. Mahinahon na pakiusap sa kanya. Hindi gumalaw ang binata kaya di nakapagpigil ang CEO ay napasigaw ito. Rocco, bumaba ka na! Huwag ka na magpapakita ulit sa akin o kay Sedi. Sige, hindi na kita papahirapan pa. Kung yan ang desisyon mo. Ngunit Celine, hindi mo may tatago habang buhay sa anak natin na ako ang ama niya. Naging mabigat ang mga pangyayari ng gabing yon. Walang nagawa si Rocco kundi ang sumukot bitawan munang mag-ina niya. Ma'am, resignation letter ni Rocco. Iniwan niya sa HR team natin sa baba. Nagkita kami kagabi, Janice. Siguro dahil nasaktan ko siya sa mga sinabi ko. Pagsisisi nito sa mga nabitawan niyang salita. Alam mo, boss, tutulman ako sa inyo ng binatang yan. Kahit papano, gusto ko pa din na makasama mo siya. Dahil alam ko na masaya ka sa kanya. Alam mo ba kung anong pangarap ni Rocco? Maging isang piloto. Kaya nagpupursige siya na makapagtapos. Tumayo si Celine sa kinauupuan niya at pinagmasdan ng langit sa kanyang bintana. Janice, paano ko maaatim na masaktan ng walang kalaban-laban na binata para lang sa pangarap ko na maging masaya? Naluluha siya habang sinasabi ang mga nasa saloobin niya ng oras na yon. Celine, nasasaktan ako nung nakikita kang ganyan. For once, piliin mong sarili mo. Naiyak ang CEO sa naging kahihinatnan sa kakatulak niya kay Rocco. Makalipas ang ilang taon, naging isang poging binata na si Sedi. High school na siya at laging top sa klase. Bilang gantimpala sa kanya ng mommy niya, nagbakasyon sila sa Greece. Mommy, matagal ko nang naiisip. Sino ba talagang papa ko? Anak, focus muna tayo sa vacation natin okay? Mag-seatbelt ka na, malapit na mag-take off ang eroplano. Bago lumipad ang eroplano, isang pamilyar na boses ang narinig niyang nagsalita. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome on board. This is Sir Captain Rocco Santos speaking. Gulat na gulat siya sa narinig niyang pangalan. Tama, si Rocco nga. Naging matagumpay at successful ang buhay niya bilang isang piloto. Ang maganda pa ay naging captain siya sa isang kilalang airlines. Rocco? Captain Rocco? Bakit, Mommy? Kilala mo ba siya? Hindi anak. Sige na, umudlip ka muna dyan. Hindi naging komportableng naging biyahe ni Celine. Wala din siyang kaalam-alam na itong huling biyahe ng binata para magbakasyon muna sa Greece. Sir, alam mo, inspirasyon kita.
Sabi nila masipag at magaling ka daw, kaya naging kapitan ka kaagad. Hindi naman. Madami lang talaga akong pinagdaanan. Wala ka ba bang pamilya, sir? Meron na akong anak. Nasa mami niya. Malaki na siya siguro ngayon. Lumapag ang eroplano at bumaba ang mag-ina. Habang nasa hallway palabas ng airport sa Greece, ay may nakita si Celine na matangkad at matipunong lalaki. Naku, si Rocco. Para siyang nasisiraan ng bait sa kakatago ng sarili niya sa binata. Mommy, anong ginagawa mo dyan? Shh! Huwag kang maingay. Nalaglag ni Seding kanyang passport at ito'y napulot ni Rocco. Boy, passport mo nalaglag. Maraming salamat po. Piloto po ba kayo? Kasi yung outfit niyo po pang piloto. Hindi, I'm a captain. Sekreto lang natin to ha. Pabulong na sabi niya kay Sedi. Pangarap ko din pong maging piloto. Kaya mahilig kami ng mami ko na mag-travel kung saan-saan. Masayang kwento niya kay Rocco. Talaga? Kasama mo ba siya ngayon? Palabas na sana si Celine sa pinagtataguan niya, kaso mabilis itong nagtago ulit pagkakita niyang kausap ng binatang anak niya. Oh my gosh! Pag minamalas ka naman oh. Wait lang po sir kasi I want you to meet my mother. Nandilat ang mata ng mami niya pagkalapit ni Sedi sa kanya at hinila siya papalapit kay Rocco. Si Rocco, siya pong mami ko. Sandali lang Sedi, ano ka ba? Wala siyang nagawa sa paghila sa kanya ng anak niya. Nagulat na lamang siya pagkat nasa harapan na siya ng binata. Celine? Kilala mo pong mami ko? Oo. Ikaw ba si Sedi? Pati pangalan ko, alam mo. Sedi, alika na umalis na tayo. Sapilitan niyang hinilang anak niya. Pero mami, di ba? Sandali lang mami. Di ba magkakilala kayo? Agad silang sumakay sa sasakyan at umalis. Hindi napansin ng CEO ay nakasunod sa kanilang binata. Kung saan nag-check-in ang mag-ina, doon din nag-check-in si Rocco. Sedi, dito ka muna May imimit lang ako na investors. Hindi ko pa rin mami lubos maisip. Kilala tayo nung captain. Pag-usisa nito sa mga pangyayari. Natural sikat ang mami mo, kaya kilalang kilala. Pinatawa niya na lamang ito para makalimutan ang pangyayari. Habang nasa parking lot, ay napansin ni Selena parang may sumusunod sa kanya. Natakot ito pagkat siya lamang ang tao doon. Nagulat siya nang may biglang humila sa braso niya. Tulong! Hindi siya nakasigaw ng maayos pagkat tinakpan ng bibig niya. Shh! Ako to. Rocco? Paano mo ko natuntun dito? Wala ka ng takas sa akin ngayon, Celine. Subukan mo pumalag. Mas lalo kong hihigpitan tong pagkakahawa ko sa'yo. Bitawan mo ko! Ano ka ba? Walang nagawa si Selena, binuhat siya ni Rocco at sinakay sa kotse niya. Huwag ka nang magbalak pa na lumabas. Rocco, please pakiunlock ng pinto. Pinatakbo ng matuli ng sasakyan ng binata. Tumigil sila sa isang lugar kung saan walang masyadong tao. Minsan mo na akong pinababa sa sasakyan mo. Ngayon di ko gagawin yun sa'yo. Rocco, anong pinaplano mo? Sinunggaban ni Rocco si Selena ng isang mainit na halik. Simbolo ito sa mga panahon na nagtiis siya na hindi makitang mag-ina niya para magsumikap sa buhay. I miss you, Celine. Ngayon lang, huwag mo ko ipagtulakan. Hindi na nanlaban ang CEO at hinayaan ng binata sa ginagawa niya. Natapos ang araw na merong nangyari sa kanila sa kotse ni Rocco. Captain Rocco Santos, bagay na bagay sa'yo. Bigkas niya habang komportableng nakahiga sa dibdib ng binata. Hindi naging madali sa akin para maabot to. Masaya ako na nakasama kita ngayon, Celine. Tara na, may pupuntahan tayo. Saan tayo pupunta? Tanong ng binata sa kanya. Kay Sedi, sa anak natin. Alam kong matagal mo na siyang gustong makasama. Si Sedi, pinapayagan mo na akong makilala niya? Naluluhang sagot niya kay Celine. Oo, kaya halika na. Baka magbago pang isip ko. Dali-daling nag-drive si Rocco pabalik sa hotel na tinutuluyan ng dalawa.
Pagdating nila, tahimik na nanonood ng TV si Sedi. Anak, Sedi, halika dito. Ipapakilala kita sa kasama ko. Nagulat ang bata sa kasama ng mommy niya. Mommy, bakit kasama mo yung captain na nakilala ko sa airport kanina? Tiningnan ni Celine ang binata. Pahiwatig na lapitan ni Sedi at magpakilala. Hey there, buddy. Sabay hawak sa balikat ng bata. Bakit po kayo magkasama ng mami ko? Sedi, anak, ako ang daddy mo. Teka, mommy. Naguguluhan ako. Sabay layo sa pagkakatayo nito malapit kay Rocco at tumakbo sa mommy niya. Sedi, siya talaga ang daddy mo. Huwag kang matakot dahil mahal na mahal ka niya. Diba? Matagal mo ng pangarap magkaroon ng daddy. This time, anak, totoong daddy mo nang makakasama mo. Daddy, bakit ngayon lang kita nakasama? Napaiyak ang bata sa sobrang pangungulila sa ama. Di nagtagal ay lumapit na din si Celine para yakapin ang mag-ama niya. Naging masaya ang pagkikita nilang muli. Parang isang fairy tale ang nangyari. Sa huli, hindi na ginambala pa ng mommy niya ang mag-ama niya pagkat ito ay nakakulong dahil sa pagtanggap ng mga suhol galing sa mga politiko na kasama ng ama niya. Patawarin mo ko, anak ko, sa mga nagawa ko. Sedi, patawad. Rocco, alagaan mo mag-ina mo. Okay? Bigkas ng mommy ng binisita nila sa kulungan. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Ako nang bahala sa anak mo. Naglakad sila papalayo kay Criselda nang may ngiti at masayang pakiramdam. Kinasal at namuhay ng masaya sina Rocco at Celine, kasamang anak nila, sa kabila ng mga nangyari sa kanila.